Ako ang Panginoon mong Diyos ay mapanibughuing Diyos. Exodus, Kabanata 20, talatang 3 hanggang 5. Ating bigyang paliwanag ang bawat talata. Exodus 20, talatang 3. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko. Maliwanag ang utos ng Diyos. Siya lamang ang dapat nating sambahin, ipanalangin at pag-ukulan ng ating pinakamataas na debosyon. Walang sinumang tao, santo, o nilalang ang pwedeng humalili sa kanyang lugar. Exodus 2:20, talatang 4. Huwag kang gagawa para sa iyong sarili ng anumang larawang inanyuan. Dito ay tahasang ipinagbabawal ng Diyos ang paggawa at pagpapahalaga sa mga rebulto o imahe para sa pagsamba. Ang Diyos ay espiritu at hindi siya kayang ilarawan ng anumang gawa ng kamay ng tao. Exodus 20, talatang 5. Huwag mo silang yuyukuran o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay mapanibughuin Diyos. Bawal ang pagyuko, pagluhod o paglilingkod sa mga imaheng ito. Ang pagiging jealous o mapanibughuin ng Diyos ay nangangahulugang ayaw niya na ang papuri at pagsambang para lamang sa Kanya ay ibinibigay natin sa mga bagay na walang buhay. Mga kapatid, napakalinaw ng paalala ng Diyos sa Exodus 20. Ngunit sa ating lipunan ngayon, marami ang nalilimot sa utos na ito. Marami sa atin ang nag-uukol ng matinding debosyon sa mga rebulto at santo, dumudulog at nananalangin sa kanila sa halip na direktang lumapit sa Diyos. Ang mas nakalulungkot pa, marami ang handang gumastos ng napakalaking halaga ng pera para lamang bumili ng malalaking rebulto ng santo, habang nakakalimutan na ang Diyos ay hindi tumitira sa mga bagay na gawa sa kahoy, semento o ginto. Ang tunay na pagsamba ay hindi nasusukat sa laki o halaga ng rebulto na mayroon ka sa bahay. Hindi nakatali ang Espiritu ng Diyos sa mga imaheng ginawa ng tao. Nais ng Panginoon na ang ating panalangin, oras at mismong buhay ay ialay natin ng direkta sa Kanya. Huwag nating ibigay sa isang bagay na walang pandinig o buhay ang papuring nararapat lamang sa ating manlilikha. Isang halimbawa, isipin mo ang isang amang nagpapadala ng sustento sa kanyang pamilya. Sa halip na ang ama ang pasalamatan at kausapin ng kanyang anak, nagpagawa ang anak ng isang mamahaling estatwa na kamukha ng ama. Araw-araw, ang estatwa ang kinakausap, pinapasalamatan, at binibigyan ng alay ng anak habang ang tunay na amang buhay ay hindi man lang kinakausap o pinapansin. Masasaktan at magseselos ang tunay na ama, hindi ba? Sa parehong paraan, kapag gumagastos tayo ng malaking pera para sa mga rebulto at sa kanila tayo lumalapit, nasasaktan natin ang ating amang nasa langit. Ang Diyos ay buhay. Ayaw niyang palitan natin siya ng anumang imahe o estatwa.